Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat at welcome po sa ating United online prayer. At alam ko po na ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan. Praise God kasi po kung titignan po natin ngayong araw na ito, December na. Ayan, sasabihin mo sa katabi mo ngayon, congratulations kasi umabot tayo sa dulo na naman ng isang taon na may pagpapala. Alam niyo ngayong gabi ito, mga kapatid, na bago po tayo magpatuloy sa atin pong United Prayer, inaanyayahan ko po ang lahat upang manalangin para po ating magbasa. Hallelujah, O Lord, sa gabi ito, maraming salamat, Panginoon. Kami ay pinagbigyan mo ng pagkakataon, Panginoon, na magkasama-sama upang madakila at marinig ang mga salita mo, Panginoon, at mapagnilay-nilay ang isang buong linggo ng mga mabubuting turo mo, Panginoon. Bigyan mo ng alab ang bawat isa, ang bawat puso ng mga nakikinig, Panginoon, upang ang lahat ng ay sasabi o may i-share ngayong araw na ito, Panginoon, ngayong linggo ito ay tumimo sa puso at sa buhay ng bawat isa. Lord, tinataas namin sa iyo ang gawain ito, sa iyo ang kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, so kung i-recap po natin, mga kapatid, no, yung ating pong mga napag-aralan nung mga nakaraang araw, actually nung this week po. Sabi po ay yung 3 ways God plan is better than our plan. Alam niyo po, napaka-ganda nung pong mga mensahe ng mga teachings po ng ating pong mga kapastoran sa linggong ito. Alam niyo po, sabi nga po niya sa number 1, actually, sabi po niya, He sees the future. He sees the future. At gaya nga po ng pagkakasabi nito, ang Panginoon ay very powerful na nakaset na yung pong hinaharap ng bawat isa. At ang sabi po niya, sabi po dito, alam ng Diyos na magaganap ang season sa buhay natin kahit hindi mo maiintindihan kung papaano dahil alam ng Diyos. Hindi man natin naiintindihan pero alam ng Diyos. Gaya nga po, mga kapatid, no, nung sinasabi sa Jeremiah 29:11, For I know the plans that I have for you, says the Lord. So sinasabi po doon, mga kapatid, na alam ng Panginoon ang mga plano niya sa atin. At kung sabi nga niya dito ay He sees the future, alam niyo, mga kapatid, isang bagay din na gusto kong i-heads up. If God sees the future, dapat maging aware din po tayo na ang kaaway sees your past. Kaya nga dapat, mga kapatid, na di-distinguish natin, no, na ang Panginoon ay may magandang plano sa hinaharap natin. At hindi kagaya ng kaaway na hindi maganda yung plano niya. Kasi nakarely siya sa ating nakaraan. At kung iisipin nga natin dito, mga kapatid, na ang mga plano ng Panginoon ay napakabuti, ay napakaganda. At alam natin na nabibigyan tayo ng pagkakataon na mapagnilay-nilay na teka, ito bang plano na ito ay kalooban ng Diyos? Kasi bakit? Makikita natin all throughout the process na hindi tayo inilalayo sa mismong nagplano. Amen? Kumbaga, kung isang building nga po yan, mga kapatid, no, na may plano ang architect at engineer, yan po ay hindi pinagtatali po nila yan. Kumbaga, hindi sila nagkakalayo ng plano. At ang plano nila pareho ay mabuo, mabuild yung mismong structure. At ganun din ang Panginoon, mga kapatid. For I know the plans that I have for you. At ang sabi niya dito, paano nasabi, Kuya Joe? Kasi He sees the future. Remember, mga kapatid, sabi po niya sa Isaiah 46:9-10, sabi nga po niya dito ay, alam ko na ang mga magaganap sa hinaharap. Kasi bakit? We consider, at actually our God is, kumbaga sinasabi nga natin, ang Diyos natin, mga kapatid, ay ang simula at ang wakas. At ang simula at ang wakas. At alam mo po yung sinasabing omnipresent, mga kapatid, na kung saan, anytime, nandun siya. That's why He's on the start. Nasa panimula siya at nandun din siya sa ating hinaharap. At gaya nga ng isang encouragement na
na nabanggit itong nakarang linggo mga kapatid ay alam ng Diyos ang plano niya sa atin. Nakikita na niya na maganda ang kinaharap natin bilang isang Kristiyano. Pero ang nais lang niya ay kumbaga mahubog tayo sa pagsunod. Yun po ang sabi niya sa 29:11 ng Jeremiah nang sa gayon ay patuloy kayong lumapit sa akin, isik, sabi ng Panginoon, mga kapatid, na magkakaroon tayo ng awareness na itong plano na to hindi ko man naiintindihan. Minsan nare-reroute tayo Isang bagay na na-realize din po namin sa aming buhay, mga kapatid, ay yung sometimes yung mga plano na akala natin ay hindi nag-prosper or nag-fulfill is also a plan of God. Kasi plano ng Diyos na i-prevent ka sa plano na yan. Because, gaya nga ng sinasabi, I know the plans that I have for you to be better. Amen. At alam niyo po sa number 2, ang sabi po niya, His ways are higher than ours. Praise the Lord. Kasi si Kuya Joe po, alam niyo po ba, nung narinig ko po ito, alam niyo po, bumabalik po yung nagre-reminisce po yung nakaraan. Na, kasi ito po yung light verse ko, na nung ako po ay napasok sa Rema, alam niyo po, napakarami kong plano sa buhay. Napakarami kong gustong mangyari sa buhay ko. At everything na hindi nagko-comply or hindi nagma-match out sa plano ko, sarili kong plano, ay kumbaga parang kine-question ko. Dumarating po yung point na kung saan pumupunta ako sa church. Bakit ganito? Bakit ganyan? Halos lahat po ng bagay na nakikita ko na hindi naman angkop sa kung anong naiisip ko ay may question. Pero alam niyo po, isang bagay na tumimo sa akin, mga kapatid, at sa puso ko ay yung sabi niya, my thoughts are higher than your thoughts. Minsan po kung ililipat natin sa ibang perspective, parang sabi ng Diyos sa akin, teka, mas magaling ako sa iyo. Mas magaling ako sa iyo at mas alam ko kung ano ang mas maganda para sa iyo. My plans are higher than your plans. Alam niyo, eventually, mga kapatid, yung questions, yung mga doubts, na sabi ko, bakit ganyan? Sabi ko, bakit sira ang electric fan? Bakit maliit ang church? Alam niyo, binigay ng Panginoon sa akin kumbaga, binigay niya yung ganitong plano na kung saan yung palang mga hinahanap ko, ako mismo yung isang gagamitin ng Panginoon para ma-fulfill. Amen. Na hindi ko man, ang pagkakaintindi ko man ay parang supposedly hindi ko gawain yan. Pero andun yung pag-surrender natin sa Panginoon, ahayaan natin tayo ay magamit ng Panginoon because siya ang engineer, siya ang leader, at siya ang nakakaalam ng mas magandang bagay. At alam nyo, isang bagay nga po, kung yung sa mga traditional po na mga taga-probinsya yan. So alam ko halos karamihan po sa atin ay mga nasa province. Every time po, mga kapatid, na mayroong usapin, may mga usapin po sa mga bagay-bagay, may mga plano sa mga buhay-buhay. Alam niyo po ba na we always consider yung mga elders, yung mga leaders, yung mga pastor. Ano po ibig sabihin nun? Ang sabi po kasi nila, mga kapatid, kahit pag-gaano katalino ang isang tao, always merong wisdom na may ibibigay yung elder at leader mo. At ganun din ang Panginoon. What more sa Panginoon? Amen. Sabi nga, kapag ka may usapin, lagi dapat meron kang kasamang matanda. Kasi always or somehow, there is something na may input through experience. Consider pa natin ang Diyos. Nagaya ng sinasabi niya dito, my thoughts are higher than your thoughts and my ways are higher than your ways. Alam niyo, masakit sa akin po nun, no? Kasi para ang sabi ko nga, para akong sinampal ng katotohanan na ang sabi ng Panginoon sa akin ay, hindi ka magaling,
Kung wala ako, kung wala ako, wala ka. And it's true. Alam niyo mga kapatid, simula nung isinabuhay ko yung verse na to, isa number 2, His ways ay higher than my ways. Ano, every plans na naiisip ko, always kina-consider ko ang Panginoon. And every time, mga kapatid, na meron kaming plano at nakakaramdam kami ng struggle, we still consider that, Lord, hindi namin naiintindihan ang nangyayari, pero alam namin na ang gawain ito ay sa iyo, na ang lakad na ito ay sa iyo. Whatever happens, alam namin na meron kang magandang gagawin sa dulo. Kasi, kung titignan nyo po yung number 1 tsaka number 2, parang it answers both question. Na ang sabi niya, He sees the future and He knows all the plans. Nakalatag na lahat ng plano sa atin mula pa lang sa umpisa hanggang sa dulo. Kasi kung iisipin natin, hindi natin kaya. Kasi bakit? Mas mataas ang pag-iisip ng Panginoon kaysa sa atin. At alam niyo mga kapatid, minsan kapag nakakapanood po tayo ng mga videos, hindi po ba tayo na-amaze kung paano kinonstruct ang mga bagay-bagay, kung paano ni-engineer yung bawat cells ng ating mga katawan na hindi maarok ng isip ng tao. That's because the ways of the Lord are always higher than us. At sinasabi niya dito mga kapatid na stand down. Whatever is the thing that we seem to think na sa tingin natin kaya na natin ang lahat, nandiyan ang Diyos na kung saan always magpapaalala sa atin at always supposedly natin kinoconsider, Lord, kung hindi namin kaya mo. At yun ang pinangahawakan natin bilang mga Kristiyano, mga kapatid, na sabi niya, I see your future. You don't need to dwell on the past. Plano ko na mag-prosper ka. Hindi mo man naiintindihan ngayon, pero alam ko, dahil mas mataas, ang plano ko ay mas maganda na higit kaysa sa iyo. At hindi kita pababayaan. All you have to do is to seek me and to follow me and be obedient. At alam niyo po ba, sakto, kasi dahil sa talino ng Panginoon, di ba, tayo po ay ginawa ng naaayon sa wangis niya. Amen. So, ibig sabihin, somehow, kumbaga, bilang isang tatay or bilang isang magulang, naaambunan po tayo ng karakteristik ng tatay at nanay natin. Amen. At alam niyo po, napupunta sa atin. Kung kino-consider natin na tayo ay anak ng Diyos, kino-consider natin na yung talino ng Panginoon ay nasa sa atin. Kaya nga remember na matatakel ko lahat kasi amazed po ako pag naririnig ko yung story. Kasi December na po ngayon, yung story ni Jesus nung siya po ay hinanap ng mga pantas. Actually, di ba, kung consider po natin ay hindi po sila technically hari. Pero they are fit. They are intelligent and fit to be a king. Kung ikaw i-describe po natin sila. In short, mga kapatid, matalino ang naghahanap sa Panginoon. Ang mga taong nagsisik kay Jesus at sa Panginoon humahabol sa Kanya ay tinatawag na matatalino. Kaya sabihin mo sa katabi mo, congratulations, kasi matalino ka dahil hinahanap mo ang Diyos. Amen? Amen? So, sige po, forward ko po kay Pastora Dina. Po, magandang hapon po muli sa bawat isa sa atin at purihin po ang Panginoon kasi po lagi po tayong nakaantabay po sa gawain po niya. Kasi alam niyo po, isa po itong magandang pamamaraan upang tayo po ay patuloy na lumalim sa Panginoon. Amen po. Kasi po ang faith ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon. Amen po. At sa pagpapatuloy po, sabi nga po sa number 3, sabi po niya, we plan and He directs. Amen po. Sabi po ni Pastor Uge, nung siya nagturo,
Sabi po niya, dapat kasama ang Diyos sa mga plano mo. Dapat priority natin ang plano ng Diyos. Ang pagsuway ay hindi nakakaganda ng buhay. Ang pagsunod ang nagpapahaba, nagpapaganda, at nagpapaunlad ng buhay ng isang tao. Amen po. Sabi niya po rito, we plan, we direct. Minsan po kasi tayong mga Kristiyano, tayong mga tao, marami po tayong plano sa buhay natin. At madalas ang mga plano natin ay naka-imprint sa mga bagay na kaya natin. Sa mga bagay na naiisip natin kaya natin gawin. Pero alam niyo po, minsan huwag kang malungkot kung yung plano mo, kung yung pangarap mo ay hindi mo nakukuha. Kasi minsan mga kapatid, yung mga plano natin na hindi natutupad ay protection sa atin ng Diyos. Iyon ay protection sa atin ng Panginoon na kung saan nandoon yung pagsama niya. Nandoon yung pag-iingat niya. Kasi kung hindi niya tayo iingatan, yung magandang plano ng Diyos para sa atin ay hindi magaganap. Amen po. Kaya ang sabi po niya rito mga kapatid, dapat lagi nating i-consider yung magandang plano ng Diyos. Maaaring sabihin natin, dumarating talaga tayo sa season, nalulungkot tayo, dumarating tayo sa season na napapaisip tayo, o nga naman, what if tinuloy ko yung pag-aaral ko? What if tinuloy ko yung pag-abroad ko? What if ginawa ko to? Alam niyo po, kapag meron ka ng what if, ibig sabihin, hindi ka pa sigurado sa mangyayari. Pero ang sabi niya nga po rito, tayo ang nagpaplano. Pero ang lahat ng bagay na natutupad ay direksyon ng Diyos para sa atin. Amen po. At alam natin na kapag iyan ay galing sa Panginoon, ay darating yung time na nandun na tayo sa part na sasabihin natin na, salamat Panginoon, buti na lang, sumunod ako sa iyo. Amen. Marami po kasi tayong mga bagay, mga kapatid, na kapag sinabi po natin testimony, dumaan tayo sa testing, and then there's always a victory. Alam niyo po, meron pong dalawang testimony. Yung isa, nagkamali, tapos natuto. That's testimony. Pero alam niyo po, ang isa pinakamagandang testimony is yung sinubok ka pero nagtagumpay ka. Kesa sa nagtestimony ka, nagkamali ka at natuto ka. Kasi bakit? A wise person learn from his mistakes. But a wiser person learn from the mistake of others. Pag nakita mo, teka, hindi na ata tama yung nangyayari sa buhay niya. Huwag mo na sabihin na hindi, mas magaling ako sa kanya, kaya ko yan. No. Minsan yung mga plano natin, yun pa yung mga bagay na makakasira sa atin. Kaya nga po, sa bawat pagpaplano natin, hindi po lahat yan matutupad. Kasi ang lahat ng matutupad ay yung kalooban pa rin ng Diyos. Amen po. Ang lahat ng matutupad ay kung ano yung naka-imprint sa atin bago tayo ipanganak. Kasi bago po man tayo pinanganak, tinawag na tayo ng Diyos. Hindi ka man ngayon yung pinakasikat na artista, hindi ka man ngayon yung pinakasikat sa inyong trabaho, hindi ka man yung pinakamagaling. Pero alam niyo po, sa Panginoon, ikaw ang pinakamagaling. Sa harap ng Panginoon, ikaw may pinaka-nobel na trabaho. Hindi tumitingin ang Diyos sa kung ano tayo, ano ang narating natin. Kasi bakit? Ang lahat ng nangyayari sa buhay natin ay direksyon niya. Papunta saan? Papunta sa kaluwalhatian niya. Amen po, nandoon yung pagsama niya, nandoon yung pag-iingat niya. Kaya kapatid, huwag kang malungkot. Huwag kang malungkot kung nakikita mo na yung mga kasabayan mo, iba yung narating. Tandaan po natin mga kapatid, ang iniipon natin, ang iniimpok natin ay hindi kayamanan dito sa lupa, kundi kayamanan sa langit, na kung saan walang magnanakaw, walang anay na sumisira. Kung hindi, nandoon iingatan ng Diyos. Kaya po mga kapatid, ang sabi nga po sa number 1, sabi po niya, He sees the future. Bago ka pa man makarating sa part na yan, nakita na ng Diyos. Nakita na ng Diyos na capable ka. Kaya huwag mong iisipin na, teka, parang hindi naman ako worth it. Teka, parang hindi naman ako capable. No, kaya ikaw ang nandyan kasi God sees greatness in you. Meron siya nakitang isang bagay na hindi makikita sa iba. Kaya alam niyo po mga kapatid, huwag po natin iisipin na ang Diyos ay nagkakamali sa pagpili sa atin. Sapagkat ang talino ng Diyos ay hindi kayang arukin ng tao.
ang pamamaraan ng Diyos ay hindi natin pwedeng questionin. Sapagkat siya lang ang nakakaalam ng lahat ng plano na sa buhay natin. Kaya nga po, sabi po niya sa Hebrews, Jesus is the author and the finisher of our faith. Sa movie, sabi nga po ni Pastor Sheila, sa movie, kahit pa anong ending ang gusto mo, kahit pa sinong love team ang magkatuluyan mo dyan, kung hindi iyan ang pagkakasulat ng author, hindi mangyayari yan. Amen po. At alam niyo po, ang pagsuway ay hindi nakakaganda sa atin. Hindi siya nakakahaba ng buhay. Kasi the more na tayo ay punong-puno ng pagsuway, tayo ay dumudumi, nasisira, nawawasak. Pero alam niyo po, ang pangako ng Diyos, sabi niya, He sees the future and not the past. Kung ano man yung nakaraan, kung ano man yung nangyari, ikaw ay bago ng nilalang. Binago ka na ng Diyos. Binigyan na tayo ng magandang buhay. Binigyan na tayo ng bagong pagkatao. Upang sa ganon, magampanan natin ng naaayon sa kanyang kalooban ang mga bagay na inilaan niya para sa atin. Maaari ngayon, no, mga kapatid, na isipin natin na mas dumadami yung katanungan sa isip natin. Teka, Ate Tina, no? Kuya Joe, paano ba namin malalaman ang kalooban ng Diyos? Amen po. Paano ko malalaman kung ito pang tinatahak ko ay sa Panginoon pa? At paano ko malalaman kung ako ay nasa pagsunod pa ba? Am I spiritually in love pa ba kay Lord? Or just to show na lang itong mga ginagawa ko? Alam niyo po, may mga bagay na sabi sa Biblia, may mga katanungan na sinasabi na sa Diyos na lamang. Pero alam niyo po, yung plano sa atin ng Diyos, kahit kailan ay hindi niya po itinago sa atin. Kasi sabi niya po sa John chapter 15, verse 15, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang plano ng kanyang amo. Sa halip, itinuturing ko na kayo mga kaibigan dahil sinasabi ko sa inyo ang lahat ng naririnig ko sa aking ama. Ibig sabihin mga kapatid, yung mga bagay na nangyayari sa atin, amen po, ay naririnig ni Jesus mula sa ama. Amen po. Kung meron ka mang katanungan sa mga oras na to, kung meron ka mang doubt sa puso mo, alam niyo po, isa sa mga paraan para malaman natin ang kalooban ng Diyos ay ang manalangin. Sapagkat sa pananalangin, doon natin naririnig, doon natin nalalaman yung revelation ng Diyos. Sabi nga po ni Kenneth Hagin, no, ang pananalangin daw po ay, ni Benny Hinn, ang sabi po ni Benny Hinn, ang prayer po ay ito po yung pag-inhale ng breath ng Diyos. Amen po, ini-inhale mo at yung panalangin mo, yung ine-exhale mo. Amen po. Ngayon, kung hindi ka na nananalangin, ibig sabihin wala ka ng buhay. Yung decision making mo, paliko-liko na. Amen po. Yung mga bagay na pinipili natin, malayo na sa gusto ng Diyos. Pero kapag tayo ay nanalangin, alam niyo po, nandun yung guidance ng Diyos. At sa pagbabasa ng Biblia, doon mo mababasa kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Doon natin malalaman kung gaano kaganda ang plano ng Diyos. Alam niyo po, lagi po natin naririnig kay Pastor Boy ang pagiging Kristiyano ay spiritual battle. Amen po. Bago pa man yan mangyari dito sa physical world, nangyari niyan sa spiritual world. Amen po. Ibig sabihin po, yung pananalangin, ito yung piniprepare mo, hinahanda mo, hinuhubog mo yung future mo sa Panginoon. Kaya kung anong klaseng paglilingkod ang ginagawa natin, iyon yung material na ginagamit natin sa future natin. Amen po. Kaya ang tunay na paglilingkod, ang tunay na pagsunod sa Diyos ay katumbas na isang gintong materyales na ginagamit ng Diyos upang tayo ay madala sa magandang future. Amen po. Kaya po mga kapatid, ini-encourage po tayo ng Biblia. Ini-encourage po tayo ng Diyos na sa bawat plano natin, always natin i-consider ang Diyos. Always natin i-consider ang salita niya at always natin idulog sa panalangin. Itaas natin sa Diyos. Ano man yung plano natin, tanungin natin, Lord, ito ba ay kalooban mo? Lord, kung kalooban mo,
Kahit si Jesus, ang sabi niya, Panginoon, sabi niya, Ama, sabi niya, hanggat maaari, sabi niya, alisin mo ang saro ng paghihirap na to. So, ibig sabihin, nandun siya sa flesh niya, nandun siya sa kagustuhan niya na wag na sa anong matuloy yung mangyayari sa akin. Pero alam niyo po, muli siyang bumalik. Sabi niya, ngunit, kalooban mo ang mangyari at hindi ang kalooban ko. Alam niyo po, masakit sa Panginoon, kahit po tayong tao lang, malaman natin kung paano tayo mamamatay. Mahirap eh. Amen po. Ngunit si Jesus, ang isa sa napakagandang halimbawa. Si Jesus, ang pinaka-the best na example ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. At alam niyo po kung nasan na po siya ngayon. Siya po ay nasa langit at hinahanda ang ating tutuluyan. Amen po. Kaya po ngayon mga kapatid, in-encourage po tayo ng Biblia na sa mga oras na to, in-encourage po tayo ng Diyos sa mga oras na to, idulog natin sa panalangin yung mga bagay na kung may tanong man tayo, kung may doubt man tayo, kung meron man tayong plano sa mga oras na to, kung meron ka mang katanungan, Lord, gagawin ko ba to? Lord, tama ba itong gagawin ko? Lord, ito pa ba yung gusto mo sa buhay ko? This is the right time for you to ask the Lord. Habang umaawit tayo sa Panginoon, habang tayo ay dumudulog sa Panginoon, huwag kang mahiya. Come boldly, sapagkat iyon ang gusto ng Diyos. Ang faith, iyon yung substance na kung saan makakapag-materialize ng mga bagay na hinihingi natin sa Diyos. Sige po mga kapatid, tayo po ay magpuri sa Panginoon, umawi tayo sa Diyos, habang tinataas natin ang ating mga panalangin sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Muli pa, umawit tayo sa Panginoon. O Diyos, ikaw lang ang pag-asa namin. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di ko nakulang, biyaya mo sa akin lagi laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon naman. Panginoon, patuloy ka naming awitan, O Diyos, paligid man ay magdilim, kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nakulang, biyaya mo sa akin lagi laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, Panginoon, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin lagi laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan,
Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Ibig mo ako Noon pa man, kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa'kin laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Hallelujah. Purihin ka, o dakila ka. Salamat Panginoon, we worship you Lord. Purihin ka Panginoon, dakila ka. Hallelujah. We worship, o purihin ka. Salamat Panginoon, dakila ka o Diyos. Dakila ka Panginoon. Hallelujah. Say we worship you, Holy Spirit. Salamat Panginoon. Dakila ka o Diyos. Oh, purihin ka. Oh, we worship you, Lord Jesus. We worship you, God. Hallelujah. Siya mabasya. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. We worship you, God. Dakila ka, Panginoon. Salamat, Panginoon. Holy Spirit. Dakila ka, O Diyos. Wala kang katulad. O purihin ka. Salamat Panginoon Diyos. Dakila ka Panginoon, Holy Spirit. Oh, we worship. Purihin ka Panginoon. Tunay ka Panginoon, tapat ka o Diyos. Hallelujah Panginoon. Siya bababa, hallelujah. Siya naglalababa kay siya. Ay, bababa siya. Hallelujah. Dakila ka. Purihin ka namin, O Diyos. Panginoon, dakila kang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila kang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila kang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila kang tapat
sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, nakilang naman sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, nakilang naman sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, nakilang naman sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, nakilang naman sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, nakilang naman sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila kang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila kang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila
sa dalangin ko. Yes. Ako'y inibig mo kahit Yes. ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Walang pinipili ang puso mo. Walang pinipili ang puso mo. Hallelujah, Panginoon. Salamat, O Lord, sa pagkakataong ito na muli, O Diyos. Nagkaisa kami, Panginoon, na makapanalangin sa iyo. Lord, hindi hadlang, Panginoon, ang distansya, ang layo, Panginoon. Sapagkat, Lord, pinagkaisa mo kami, Panginoon, ng pag-ibig mo, Panginoon. Pag-ibig mo na walang pinipili, pag-ibig mo na walang hanggan, O God. Salamat, Lord, sa opportunity, O Diyos, na muli, Panginoon, ay maidulog namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aming nararamdaman, O Diyos, lahat ng aming mga plano, Panginoon. Kaya man, Lord, patuloy namin tinataas at pinagkakatiwala sa iyo, O Diyos, ang bansang Pilipinas, Panginoon, sa pumumuno, Panginoon, ng aming Pangulo, Panginoon. Lord, lahat, Panginoon, ng mga nasa gobyerno, Panginoon, patuloy mo silang kausapin, O Diyos. Patuloy mo silang bigyan, Panginoon, ng wisdom, knowledge, and understanding na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kagaya, Panginoon, na sinabi mo sa iyong Biblia, O Diyos, sa iyong mga salita, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang nagpaplano, Panginoon. Lord, marami silang plano, Panginoon, para sa bansang Pilipinas. Ngunit, Lord, ikaw ang nagbibigay ng direksyon. Ikaw, Panginoon, ang nagbibigay, Panginoon, kung saan patungo, Panginoon, yung mga decision na ito, Panginoon. Hayaan mo, O Lord, na gamitin mo sila mightily and effectively, Panginoon. Magpadala ka, Panginoon, ng mga manggagawa mo, O Diyos, upang makarating sa kanila, Panginoon, ang magandang balita na nagmumula sa iyo, Panginoon. Gawin din, Panginoon, bigyan mo, Panginoon, ng puso, Panginoon, yung mga tao, O Diyos, nakakausapin mo ngayon pa lang, Panginoon, upang, Lord, mapigilan, Panginoon, yung mga batas na hindi naaayon sa iyong kalooban, O Diyos. Patuloy mo, Panginoon, gamitin ang mga lingkod mo upang, Lord, na patuloy na maitaguyod, Panginoon, ang kingdom mo, Panginoon, dito sa lupa, Panginoon. Gawin din, Panginoon, tinataas namin, pinagkakatiwala sa iyo, O Diyos, ang kabuuan na Rima Evangelistic Church International, Panginoon, sa pangunguna, Panginoon, aming senior pastor, si Pastor Boy, Panginoon. Lord, patuloy kami, Panginoon, humihingi, Panginoon, ng provision, Panginoon, yung vision mo, Panginoon, ay patuloy mong ibigay, Panginoon, sa aming senior pastor, upang sa ganun, Lord, magampanan namin, Panginoon, na naaayon sa iyong kalooban, Panginoon, na gusto mo mangyari, Panginoon, dito sa iyong simbahan, O Lord. Gawin din, Panginoon, ang aming mga kapastoran, Panginoon, ang mga kapwa kong manggagawa, Panginoon, Lord, mula sa aming mga elders, sa mga members, sa mga youth, Panginoon, at maging, Lord, sa mga future members, Panginoon, sa mga future pastors and workers, Panginoon. Lord, patuloy ko, Panginoon, pinagkakatiwala at tinataas sila sa iyo, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na mangyari ang kalooban mo sa buhay namin, Panginoon. Mangyari ang perpektong kalooban mo, Panginoon, upang magampanan namin, Panginoon, ang ministeryong pinagkakatiwala mo sa amin dito sa lupa, Lord. Gawin din, Panginoon, winawasak namin ang gawa ng kaaway sa bawat simbahan sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus. Bitawan mo ang mga financial na aspeto ng simbahan sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Ikaw, Espiritu, ang nagbibigay ng maling kaisipan sa bawat miyembro. Winawasak kita, dinudurog sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. In the name of, inutusan kita sa Satanas na bitawan ang mga tinawag ng Diyos para simbahan to sa North, South, East, West. Ng bawat simbahan, winawasak kita sa pangalan ni Jesus. Bitawan mo yan sa pangalan ni Jesus. Lord, nagpapakawala kami ng shame, repentance, acceptance, deliverance, strong conviction, Panginoon, salvation, Panginoon. Sa bawat lugar kung nasaan, Panginoon, ang bawat simbahan mo, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na maramdaman ng mga tao, Panginoon, sa paligid, Panginoon, ng simbahan mo, O Lord, na Lord, yung presensya mo, Panginoon, ay matatagpuan, Panginoon, sa iyong tahanan, Panginoon. Lord, patuloy mo pagpalain, Panginoon, ang aming mga kamay, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, na padaluyin, Panginoon, sa aming mga labi ang kaligtasan, Panginoon, ang kagalingan, O Diyos,
At Lord, anuman ang matapakan na aming mga paa, Panginoon, we conquer the place, Panginoon. Kaya Lord, hayaan mo, Panginoon, na pagkatiwalaan mo pa kami, Panginoon, ng bawat lugar, Panginoon, na mapuno namin, Panginoon, matupad namin, O Diyos, yung vision mo, Panginoon, na kami magtatayo, Panginoon, ng tig-1,000 simbahan. Salamat, Panginoon, sa napakagandang plano, Panginoon. Salamat, O Diyos. Ngayon din, Panginoon, yung nalalapit namin yung mga Christmas parties, Panginoon, sa nalalapit na pag-uwi, Panginoon, ng mga pastors at ng mga workers, Panginoon. Lord, tunay nga na ipoprovide mo, Panginoon, ang kanilang mga pamasahe, Panginoon, hanggang Lord sa magaganap, Panginoon, na training, O Diyos. Ngayon pa lang, Panginoon, ihayag mo na, Panginoon, yung plano mo, Panginoon. Ihayag mo, Panginoon, yung mga mensahe mo na nais mong iparating, Panginoon, sa iyong mga lingkod. Salamat, Ama, gayon din, Panginoon, yung mga kapatiran namin, O Diyos, na dumaranas, Panginoon, ng sakit ngayon, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, sinabi mo sa iyo, salita, by your stripe we are healed, Panginoon. We claim, Panginoon, yung promise mo, O Diyos, na kami ay magaling na, Panginoon. Nandun, Panginoon, yung restoration ng kalakasan. Nandun, Panginoon, yung fast recovery, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na ang buhay namin, Panginoon, ay maging isang buhay na patotoo, na ang Diyos na aming pinaglilingkuran, na buhay, totoo, Panginoon, at sumasagot ng bawat panalangin, Panginoon. Yes. Salamat, Panginoon, sa mga blessings, sa mga miracles, Panginoon, na mangyayari pa sa buhay namin, Panginoon. Na-excite kami, Panginoon, sa plano mo. Na-excite kami, Panginoon, sa mga bagay pa na nakastored, Panginoon, para sa amin. Salamat, O Diyos. Wala kami ibang pupurihin, dadakilain, sasambahin, kundi ikaw lamang, sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, magandang gabi po sa bawat isa at pagpalain po tayong lahat.